Hello mga ka-Super Mario Vlog. Ang tagal kong hindi nakapag-upload dahil maraming po akong inasikaso tulad nitong batang ko. Hello mga ka-Super Mario Vlog. Kamusta na kayo? Pasensya na kung hindi ako naka-upload ng mga videos or nag-update sa inyo kasi marami akong inunang personal na buhay. Na-overwhelm kasi ako sa pagdating ko dito sa bansang Europa, no? So mahigit 2 taon na ako naninirahan dito sa Poland. So umikot muna kami dito. In-enjoy ko yung buhay Europa. So ngayon gusto kong i-update sa inyo kung ano yung mga naranasan namin ng mga kasama ko sa likod ng buhay dito sa bansang Europa. Isa po sa bansang Europa ang Poland sa pinupuntahan ng mga Pinoy ngayon. Nanggagaling sa ibang bansa, sa Middle East, Hong Kong, Asia, na mga karatig bansa natin, no? Isa to sa madalas nababanggit sa mga vlogs ng mga OFW, no? So gusto ko lang i-update kayo na yung bansang Poland ay isa sa pinakatahimik na bansa dito. Yung iba hindi natin may mga personal siguro silang reason kung bakit bigla silang lumilipat, o kasi mabilis lang naman lumipat dito kung gusto niyo lumipat ng ibang bansa sa Europe, like example Germany, Italy, kung saan man sila magiging komportable o kumbaga magkakaroon ng magandang kinabukasan. Yun lang naman kasi pununta natin dito sa sa ibang bansa is para magkaroon ng magandang kinabukasan. Isa sa gusto kong i-emphasize yung mga tawag dito, yung mga kababayan nating tumatalon ng galing Hungary, Croatia, Czech Republic. So marami kami dito mga nakakausap o mga nagtatanong sa amin ng mga kababayan natin na nandito ngayon sa Poland. Tulad ngayon, kakatapos lang namin kumain, meron kaming nakausap doon na nanggaling daw sila sa Czech Republic. At napunta sila sa isang agency na yung agency na to, it's very well known, na kumbaga nagbo-vlog siya. Tapos syempre tayong mga OFW is mabilis tayong maingganyo sa mga nakikita natin sa social media, lalo na yung mga nag-a-update about sa mga companies na nag-hiring dito. So merong mga agencies na i-grab yung opportunity na para tawag dito yung mga Pilipino nakakalipat lang dito, kukunin and then i-deploy sila sa mga ka-tied up nilang mga company dito, at yun, hahayaan na lang, iiwan na lang, at hindi chine-check kung ano yung mga naging status nila doon sa company yun. May mga agencies din kasi dito na i-deploy ka na sa company, tapos hindi sila mismo yung magbibigay ng tirahan mo. So ngayon maghahanap sila ng tirahan mo. So may mga rules din kasi yung mga bahay dito, na may mga times na yung tulad niyan, yung pagluluto, minsan may mga nagrereklamo sa amin na hindi sila yung pagluto nila limited lang, yung paglalaban nila kailangan nila magbayad, yung parang ganun. So yun yung mga bagay na hindi na-actionan ng agency. Alam naman natin yung agency, pag once na deploy ka na, may mga agencies talaga na hahayaan ka na lang, tawag dito, kasi nakuha na nila yung gusto nila alam naman natin So yun yung inaano ng mga kapwa natin na Pilipino, yung concern sa kanila. Pag once na-deploy na sana sila sa mga companies, sana tawag dito, nandun pa lang yung concerns ng agency na ano ba yung kalagayan ng mga kababayan natin sa trabaho nila at sa kanilang tirahan. So ganun yung mga minsan nagiging problema ng mga kababayan natin. And example din yung may nakasama din kami na galing din silang Germany,
sa Germany sila nagtatrabaho, at the same time hindi maganda yung napuntahan nilang company doon, pero naka-base sila dito sa Poland. Yung documents nila is from Poland, so nandun sila nanggaling sa Germany. Ngayon nakahanap sila o nakalipat sila dito sa Poland at nakahanap ng magandang trabaho. So ngayon nasa stable na sila at palabas na rin yung mga TRC. Sa mga nagtatanong pala doon sa about sa seasonal na trabaho dito sa Poland, may mga company kasi dito na seasonal lang din yung trabaho, like example yung about sa mga F&B or sa tourist spot na mga area dito, no. So may mga seasonal po ditong company. Mag-ingat mag-ingat po tayo sa mga nag-hiring na mga agencies or companies na nag-o-offer sila ng ganitong klaseng trabaho. So lagi nating tatanungin kung seasonal ba, or i-double check natin yung kontrata na pipirmahan natin sa kanila. Kasi at the end of the day, baka napunta kayo sa company and then pa-expired na yung tawag dito, yung mga papers or documents niyo, na wala kayo kagad malipatan. So mahirap na kasi ngayon yung documents dito sa Poland, kasi may mga oras o limited lang na pwede nyo na kailangan yung i-process na yung ganitong klaseng mga documents ninyo, no. So i-double check natin yon, itanong natin sa mga tawag dito nakakaalam. Pag once na documented na kayo dito or naka-registered na kayo dito sa immigration, pwede na kayong maghanap ng, kung hindi kayo komportable sa trabaho ninyo, pwede kayong lumipat or maghanap ng mas magandang trabaho. Maraming kumpanya dito na mas maganda yung mga benepisyong binibigay. Like example yung sa amin, sa kumpanya ngayon kung nasaan ako, napakaganda ng benefits na nakukuha namin. Meron kaming mga leave with pay, nakakapili kami ng day off na gusto namin, nakakapag day off kami kung ilan yung gusto namin, nakakapag-travel kami sa ibang bansa, no, nabibigyan kami ng ganun mga klaseng opportunity dito sa kumpanya namin. Pero isipin natin lagi na number one na kung bakit nandito tayo sa abroad is para sa kinabukasan natin o sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. So isa pa yung gusto kong yung mga nag-a-apply ngayon na papunta dito sa Poland, mag-ingat po tayo sa mga agencies na nag-o-offer sa atin, kasi ngayon ang bansang Poland po dino-double check, sa pagkakaalam ko dino-double check na po yung mga working permit na binibigay sa mga aplikante. Mismo yung employer or yung nagbigay mismo ng work permit is tumatawag na po mismo doon. Embassy is tumatawag na mismo sa employer. So dino-double check kung itong taong to is kakilala ninyo or nabigyan nyo ng work permit. So ganun na sa pagkakalam ko, yun na yung mga rules na tawag dito na ng Poland. So yun, sa mga nag-a-apply Middle East, tawag dito, hindi ko alam kung anong status. Ang pagkakaalam ko is tawag dito, raffle pa din yung ng visa appearance ang pagkakaintindi ko hanggang ngayon. Pati na rin sa mga sa Pilipinas, yun, mag-ingat po tayo sa mga agencies na naniningil na sobrang laki. Although kahit legit, sabihin natin na legit sila, pero ang lalaki ng mga minsan ng mga hinihingi ng mga agencies na to. So mag-ingat po tayo. Salamat po sa mga nanood sa past video ko. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi po ako nakasagot sa mga tanong po ninyo. Muli, sisikapin ko na mag-upload pa ng mga informative na mga videos. Huwag kayong mag-alala at magiging madalas nyo na po akong makikita sa aking vlog. Disclaimer lang po, hindi po ako hawak ng agency. Yung mga sinasabi ko po ay based po yun sa na-experience ko dito sa bansang Poland, at sisikapin ko po na mabigyan po kayo ng mga mas magandang impormasyon po dito sa nangyayari po dito sa bansang Poland, kasama ng aking mga
kapwa Pilipino. Mga kababayan at mga ka-Super Mario Vlog, at huwag po kayo magsasawang suportahan pa sa aking mga susunod na vlog. Salamat!